Hi guys, Mommy Park is here, and in today, October 6, Daddy is in duty this morning. So napaka-busy niya guys. We're just talking over the phone. So I'm going there kasi pero medyo maliliit lang yung mga transactions niya. Pero mas madalas naririnig ko nakakabenta siya ng siguro nakabenta na siya ng more than 1 rim or almost 1 rim ng sigarilyo na iba't ibang klase. And then bigas napakarami. So bibili na naman kami ng bigas later. So, I do hope makabili kami kasi mag-ipon pa ako ng funds kasi ang dami kong ahente today. It's Friday. So, see you later. Tingnan natin kung magkano benta ng Daddy, no? Nag-open siya ng mga 7:15, something like that. Lakad na tayo, guys. Ito, guys, dala-dala ko yung organizer ko. Matagal na to. So, may paggagamitan lang ako sa office. Andito yung maganda naming suke. Hi, my cat! You're just catching us with coconut oil, honey. Coconut oil. Coconut oil. Aray ko. Yan. 125. Yes. Hi ka muna sa vlog. Hello. Nag-vlog pa. Ano yung suki natin? Ganyan siya mamili, guys. Yeah. Pero pag busy yan, nag-out of town yan. Out of town ka dyan, pero baka ginagawa ko be. Kaya nga, out of town kasi may, may property sa iba't ibang lugar. Wow. Joseph, andun yung JRNR, Procter & Gamble Products. Hoy kuya, hindi mo ba alam na nung September naka almost 124,000 ako sa'yo? Kasama na yung kay ate ha? Na-order ko. Month of September. Pinakamalaking purchase ko sa'yo yun. Nabit pa nun ng December ko last year. Malakas pa, no? Ngayon kaya, December. Ayun lang, hindi ko maalalaman natin. At least nakita ko na may improvement. Yan yung pangalan niya sa YouTube? Mami, matagal. Ang sabi nga yung mo, tagal na hindi pa alam. Ganyan yung puro Dati ayaw sa Ngayon nagtatanong na ngayon ng minsan yun hindi minsan lagi nasa una. Ang mga exposure nyo. Wala ko sa kalalabas talaga. Yan ang model ng ko. Ay! Ito lang, mga kasiyahan ko, mga kabiruan ko. Yan ating order, 11,445. May dadagdag pa dyan? 1.5. Oy, check nyo. Hi guys, Mommy Park is here. Ay! What a light! Ang daming ahente ngayon guys. Yung iba bukas dideliver. Diyos ko. Para na ako maano sa mga ahente. Ngayon naman. Pupuntahan namin yung mga bata sa sundulin namin. Fine JBS. Quiet. And then, and then, susundin namin mga bata kasi sabay din nabibili kami ng bigas at ulam. Daddy, dinner for tonight, buttered shrimp. Buttered shrimp. Is it okay? Yeah. Okay. Lost siya. Si Kauri nakita namin naglalakad with friends. Kasi pag Friday, nagpapaalam yan, maglalakad daw siya. Pero si Kier, sinundo ko. Ayan. Ayan. 7 na bigas. Daddy holding his big ass. Shoo! So ayan guys, nandito na kami. Nag-unloading ang Daddy. So eto guys, dumating na naman ang ating Nabati. Enerlife ang ating ahente dyan. No, so ayan. So ito ay nasa almost 900 ang binayaran natin. Okay, tayo ay mag-update. Ayan guys, ang aming dinner, ang paboritong menu nila, ang ating buttered shrimp. No, meron pa tayong doon, mga ganito, corn. So ayan, sarap-sarap. Ayan guys, nandito na ako sa store. Tanghali na ako halos dumating, no. So, si Daddy tumawag na hindi na kinaya ng hours kasi napaka-busy daw nila, tapos sumasabay pa daw yung mga agents. Masakit na daw yung ulo niya. Kasi dumating ang DCFE, dumating ang Nestle products, ayan. Tapos ngayon handyan yung JRNR, no? Kasi inaayos ko na yung pambayad niyan sa gabi pa lang. So kailangan i-check bago natin i-receive yung resibo, 'di ba? Kailangan i-check muna or bayaran. So hindi raw niya alam gagawin niya kasi may yellow, dumating yellow, 2 sako yung kinuhang yellow today. Nagre-repack, tapos ang dami bibili, si Kiel lang katuwang niya. So, ayun. So, now Daddy Park know the under pressure na happening dito sa store. Baby? Nalibili na. So, I would like to share to you guys, ito talaga yung normal na buhay ng pagiging tindera, no? Isa ito sa mga, dahil sa busy mo, yun yung mga yung mga consequences kapag ito yung pinasok mong negosyo. Talagang, you are busy, no?
Ilan yan? Yes, we reserve you na. Hindi ko pa alam. Basta isang rep sa'yo. Mga halagang 100, 150, ganon. Nagpapareserve na. Yan. Napagod ako. Tapos may lemon square pa pala. Agoy. Tapos may RC Cola. Agoy. Ayan guys. So marami kaming trabaho for today's video. Sa totoo lang, no? But, hindi rin matapos-tapos ang aking vlog na ilang beses ko lang tinatry i-vlog. Hindi po the design is very, no? Magpapas po muna tayo sa the design is very. Kasi po, para makabalik tayo sa learnings, huwag natin kakalimutan palagi ang learnings, no? Laging yan ang focus ng Mami Bar. So, may babasahin akong ilang comments and pagnilayan po natin. No? Napaka very basic lang ng ating mga i-advise, pero malalim ang learnings na ito. So, kaya kailangan maging attentive. Okay? Ayan, basahin natin yung comment sa aking vlog before na paano mapapabilis ang 6-digit net income. No, may nag-comment po 3 days ago. Nabasa ko po kahapon pa to. Hindi po ako talaga magkaroon ng perfect timing para makapag-vlog at mai-explain sa inyo ng maayos. So sana I do hope ngayon mai-ano na natin. So, shout out to Donalyn Vivagas 7620. Vibaygas. Donna Vibaygas. Ang sabi niya dito, hi po, new subscriber niyo po ako. Gusto ko po kayo kasi makatotohanan lahat ng content niyo. Ayan. Ang dami nagko-comment ng mga ganyan, yung makatotohanan, real talk, ganyan. Pagka po business ang pinag-uusapan, hindi po tayo pwedeng paligoy-ligoy dito. Hindi po tayo pwedeng mag-sugarcoat dito. Kasi po, maililigaw natin ang ating mga kapwa-kasari na naglo-look up sa atin, no? Kaya, dapat talaga sa isang content creator, no, lalo na pag learnings ang sinishare, mag-ingat, no, mag-ingat. Ayan, may sari-sari store po ako na newly open po. Ano po ba ang dapat ko? Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat na po ba akong kumuha ng net income agad o hindi na muna? Kailan po ba dapat kumuha ng net income? Gusto ko kasing lumago po agad ang store. 30k lang po ang puhunan namin. 2 months pa lang po ang store namin. Ayan. Alam niyo po ba? Mabuti na lang, bago ko naging bread and butter ang tindahan, natutunan ko na kung paano ko mas magandang kuhanan ng net income ang tindahan. Before po talaga, percentage ang ginagamit ng Mami Pat. That's the time na hindi pa ako, hindi ako umaasa sa tindahan. At ang ginagawa ko lang ay pagpapalaki. Kasi gumagamit po ako dati ng percentage method, which is yung 10%, 12%, 15%, up to 20% na percentage ng gross sales o yung kabuuang benta ko. At kapag ka nakuha ko po yun, halimbawa po, pinakamababa po lagi kinukuha ko, no, to be safe, 10%. Yung pag nakuha ko po, lumabas na yung result kung magkano ang 10% ng aking gross sales, ang mangyayari po nun, doon ko din po ibabawas doon sa nakuha ko na yon yung expenses ni store. So, kaya ang kagandahan sa kanya, lumago siya ng lumago. Hindi ko kasi siya muna kinuhanan. Pinalaki ko muna. Ginawa ko munang stable. Para ma-prepare ko po siya sa mas malaking responsibilidad na haharapin niya para sa akin. Para sa akin. Kasi po, ang purpose po ng aking hanap buhay ay maging eventually bread and butter ko. So, importante po sa atin, sa mga nagpuput up ng negosyo, na alamin kung ano ang purpose, why you put up your business. Ano po ba ang gusto nyong mangyari sa negosyo nyo? Ano po ba ang gusto nyong gawin ng negosyo para sa buhay nyo na personal? So, kung meron na po kayong na-set na goal, kailangan po, yung inyo pong execution pagdating po dito, ay talagang focus. Kasi, para po, magsipag si store dahil nagsisipag din kayo. Tandaan nyo po, ang tindahan hindi magiging maganda ang kalalabasan niyan kung ang nagmamay-ari din ay hindi rin maganda ang pamamalakad. Kaya nga tayo may tinatawag na mismanagement. Kapag na-mismanage, bagsak, magiging bankrupt, dadating sa pagka-bankrupt, no? So, kaya naman, with the right location na napili mo at nakita mo ang feasibility nito ay nasa 70 to 80% ay may possible kang kumita at makapagpalago, ito ang dapat mong gawin kapag nagsisimula ka pa lamang. Ayan. According po kay Ma'am Donna Vivagas 7620, siya po ay 2 months pa lang. So, nasa trial and error method. Bagong-bago pa talaga, fresh na fresh. I remember the time nang bago pa ako dito sa aking pagtitindahan. Talagang napakamasigasig ko talaga kasi ang gusto ko talaga ay makapagparami nang sa ganun ay mas maging mabili, makapag-display ako ng marami, mas mapansin ako at mabentahan ako at makapagpalago ako at makakuha naman ako kahit pang merienda man lang. Ayan. Pero hindi ko naman dinedeprive ang sarili ko.
So kaya ina-advise ko palagi, lalo na sa mga OFW, kapag nagsisimula pa lang kayo, no, sa pagtitindahan, kung itong napili yung negosyo na tahakin when you are going to stay for good here in the Philippines, sa ating bansang mahal na Pilipinas, kung kaya nyo naman na makapaglaan ng mga panggastos ng personal nyo sa loob ng panahon na nagta-trial and error method ang tindahan, ay paglaanan nyo na. Nang sa ganun ay mabigyan nyo ng panahon na magpakitang gilas ang inyong hanap buhay, ang inyong tindahan. Doon po sa mga sasagot po sa akin na, Mami Park, paano po kung ito na lang po talaga ang meron kami at ito na lang po talaga ang aasahan namin? Ano po ang gagawin namin? Hindi ko po alam. Kasi po, unang-una po, hindi ko po talaga problema kung kayo ay nagkakaproblema sa personal nyo. Ang problema po sa inyo, magkakaroon po kayo ng pangarap, sasabak po kayo sa gera nang hindi kayo handa. Yun po ang alam ko. Honestly speaking, ang daming nagtatanong, Mami Park, paano naman sa aming nangungutang lang para lang makapagpa-rolling? Pinasok niyo po iyan No? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung in general na tamang tatahakin mo kung sakali. For me for me, disclaimer. So ibig sabihin, hindi porket malaya tayong maghanap buhay ng sari-sari store o ng negosyong ganito, ay kung ano na lamang yung pangarap at gusto natin, iyon agad ang mangyayari. Ang paghahanap buhay po, pag negosyo, pinagpaplanuhan, pinaghahandaan, pinag-iisipan. Hindi po yung pagka naigustuhan nyo lang at gusto nyo may ang ibigay sa inyo ni store ay higit pa sa kanyang kinikita, sa kanyang pinoproduce na income, ay nasa maling pag-iisip po kayo at nasa maling track po kayo, nasa maling daan po kayo. Hindi po ganoon ang negosyo. No? Yan po talaga ay nagga-grind ka talaga, no? Magga-grind ka talaga nang sa ganoon ay eventually bigyan ka ng magandang kita. Bigyan ka ng magandang sapat na halaga na ikabubuhay mo. Tulad po ng ginawa ng Mami Park, no? Okay. So, alamin mo ang purpose ng iyong hanap buhay, kung ano, saan mo gagamitin ang kikitain nito. No, pag nalaman mo na, usually ang reason natin to be bread and butter, no, at extra income, naglilibang or whatsoever. So, doon tayo sa mas mabigat na dahilan, bread and butter halimbawa, para pagbutihan nyo. Kasi kapag ka naglilibang at nagaano lang, hindi nyo pagbubutihan Kasi ang isip nyo, malugi o hindi, willing kang mawala ang ininvest mo. Hindi ka masasaktan. Paano naman doon sa mga taong nagsasana all na lang? So, kaya ang dahilan natin ngayon, ang reason natin ngayon, kung para makumita tayo, ay bread and butter natin ito. Okay? So, lahat tayo, bread and butter natin, kunwari, ang ating mga tindahan. Paano gagawin natin? Bago sa pagsabak sa pagsasari-sari store, kukuhanan na ba agad ng net income or hindi? Honestly speaking, sa mga magdaraan na nasa trial and error method ka, yung mga unang buwan mo na yan, from first to third or fourth, hanggang 6. Usually talaga iyan, halos hindi ka talaga mabibigyan ng ng net income na maganda. Alam niyo po kung bakit? Kasi nagpapalaki po Kasi tataas ang demand. Gawa po kasi ng pagka nabibili, nagro-rolling ka. Patuloy, lalo pag tumataas yung good problem, gumaganda yung good problem. Ibig sabihin, tumataas yung demand. So, ano yung babalikwas mo? Yung kinikita din ni store. So, talagang kaya halos walang natitira sa'yo sa una. Yung iba nga, break even pa ma-cover up lang yung gastos, okay na, tapos balikwas ulit No? Pero, yung within those journey mo, everyday, yung daily basis mo, dapat doon, dahil kung nagiging mabili, dapat yon nakakapagpaikot ka na ng marami. Marami ka nang nabibiling items, nadadagdagan. No? Kasi ganun siya gagana. Kaya ka nga nagro-rolling. Ngayon, ang tanong, ano ba ang tamang pagkuha ng net income? Okay? So, nagpapasalamat talaga ako na bago talaga dumating na naging bread and butter ko ito, natagpuan ko yung tamang formula para sa akin para makakuha ako ng net income ko na hindi masasaktan ang tindahan bagkos mas lumalaki at mas lumalago. No? So, ibig sabihin, bread and butter ko, lahat kinukuha dito sa tindahan. Paano ang ginagawa ng Mami Park? No? So, mas maganda po at effective gamitin ang normal, yung peso method pagkuha ng net income. Ano po ba yung ibig sabihin ni Mami Park? Yung gross sales, ibig sabihin yung lahat ng kabuang benta mo, minus mo ang purchases mo o yung mga binili mong items na ready to sell, na iyan ay good as cash, and then ima-minus mo yung mga expenses mo na hindi nagge-generate ng income, na which is yung mga kuryente, tubig, utilities, gas, transpo, whatsoever pa, tax, supplies, mga plastic mo, mga ballpen, anything na hindi nagge-generate ng income, na expenses ni store, na kailangan ni store gamitin dahil expenses niya yon para makatulong to help
to generate more income, yun ang huli mong ima-minus. Pagka minus mo, lalabas doon, yon ang supposedly magiging net income mo. So, yon ang mas safe for me. Buti na lang, yun ang ginawa ko, yun ang ginawa kong style, nang sa ganon ay mas naging okay ako. Kaya nung pagkatapos kong matutunan yon, mas lalong naging mabilis ang aking paglago. With sumabay na tumaas ang demand. Kaya ang bilis niya talaga. Kaya din mabilis din kong nakuha yung pangarap kong 6-digit net income. Okay, now, eto po ang tanong. Paano po gagawin, Mommy Par? Kung sakali po na gumagamit pa kami ng mga 10%, 20%, percentage ang gamit po namin na method. Ano po ang pros and cons po niya? Sabing pros and cons, advantage and disadvantage. Ang advantage po niya, kung hindi nyo po siya bread and butter at gusto nyo lang pong magpalaki, okay lang, kumakabig kayo ng maganda. No? Ang consequences naman po niya ay mabagal ang paglaki, mabagal ang pag-asenso, and at the same time, kung bread and butter nyo siya, ikakapahamak niya kayo. Kasi, ang nangyayari po, kumukuha po kayo po ng hindi nyo nalalaman, ay hindi na pala dapat iyon ang kukunin nyo sa specific na buwan na kung kayo ay nag-i-inventory. Ano po ang ibig sabihin ng Mommy Par? Halimbawa po, kapag hindi nyo po kasi alam ang inyong profit margin, kasi kaya napakahalagang aralin ng profit margin. Ano po ba ang profit margin muna? Ang profit margin ay ito po ay yung makita ang resulta kung gaano ang nagawang pera at kita ng tindahan o ng negosyo pagkatapos ng mga expenses. Okay, nagets po ba? Pagkatapos na ng expenses. So, para makuha nyo ang profit margin, kailangan gumawa muna kayo ng pagkikwenta. No? Ang profit margin nga po pala ay ina-express po yan through percentage. Okay. Ang pagkikwenta nga po pala para makuha nyo, makwenta nyo ang profit margin nyo is yung gross sales nyo po na inad, yung mga benta, no? Magbuwanan tayo guys. Mas maganda po ang buwanan. Alam nyo po kung bakit. Kasi buwanan din yung mga expenses, buwanan din yung mga at iba't iba pa yung dates ng mga bayarin nyo. So kung sa end of the month, mas maganda yung ginagawa. Okay? So that's a piece of advice. Kasi mas mahirap po pagka weekly, every second week, monthly, mas maganda. Para pasok na lahat sa banga yung mga expenses nyo. Okay. Halimbawa po, 500,000 ang inyong gross sales, 'di ba? 500,000. And then ileless niyo po yung mga purchases niyo. 'Di ba? Halimbawa, mga purchases niyo po, yung mga items, no, mga good as cash. Halimbawa po nakapamili po kayo ng halagang 450,000. Okay, so may 50,000 na tira. Iba-minus niyo pa po diyan yung expenses niyo, yung kung muupa kayo, kung may kuryente, tubig, ganyan. Let's set for example na lang po is 20,000 halimbawa. So, mas maganda kung di nangungupahan. So, 20,000 halimbawa. Eh, di less 20,000. Eh, di meron po kayong natirang 30,000. Yan po yung net income na inyo pong iti-treat. No? It will treat as net income, 30,000. Makinig. Paano po malalaman ang profit margin yan? No? Paano po malalaman? Ang formula po ng profit margin, although binlag ko na po ito, bibigyan ko po kayo ng review. Ang pagkuha po ng profit margin ay net income, i-divide nyo po sa inyong gross sales. Okay? Maubo kasi ako eh. Okay. Net income, i-divide nyo po sa gross sales. Di ba po? Ang gross sales natin ay 500,000. No? Yun ang gross sales natin. So, net income, i-divide kay gross sales. So, 30,000 po yung net income natin. Di ba? Naalala po, ang natira. 30,000. Divide po natin sa 500,000 na gross sales natin. Okay? Lumabas po ay 0.06. Ita times naman natin siya sa 100. Yun po ang formula. Times 100. So, ulitin po natin ang formula. Okay? Net income divided by gross sales times 100. Paano makukuha ang mga figures na ito? Siyempre po, ang inyong gross sales, yun po yung pinagsama-sama sales nyo, benta nyo sa loob ng isang buwan, kaya dapat araw-araw nagtatala ng sales, minus yung mga purchases nyo po, no? And then, yung mga expenses nyo na hindi na nagge-generate ng income like utilities. And then, lalabas net income. So, given yung mga figures na yan para makuha ang ating
profit margin. Now, 6 po ang lumabas doon sa profit margin na nagkaroon ka ng 30,000 na net income. So, ibig pong sabihin, kung bread and butter mo ang tindahan, 6% lang pala ang nakabig mo for the month. Diba? 6% lang. And yan ay equivalent to 30,000. Na which is, yan na yung makukuha mo talagang halaga galing sa tindahan mo. Ngayon, most accurate po ang paraan na ito. Ngayon, i-versus natin, ibanggas natin sa ginagawa mo, na tulad din ng ginagawa ko dati, nabuti na lang bago ko naging bread and butter ang tindahan, ay natutunan ko na tong profit margin at saka itong mas peso method na paraan. Kung ang ginagamit mo ay percentage method, eto, halimbawa, kumuha ka ng 10%. Basta 10%, yun sa'yo. Ngayon po, ang nangyari is, kumuha ka ng 10% para sa'yo lang. Tapos hindi mo na dun minus yung expenses. Minus mo pa sa sales na natira. So, ibig sabihin, umover ka pala ng kurot kay tindahan. Umover ka pala ng kuha kay tindahan. Hindi mo pala deserve ang 10%. You only deserve 6%, but you get 10%. Ano ang magiging laban? Ano ang magiging impact niyan kay tindahan? Hindi mo masyadong dama, no? Pero kung bread and butter mo, madadama mo yan eventually. And then, napakabagal ng paglago. At may chances pa manatili lang siya. Or may chances na parang nani-negative na hindi mo malaman at magle-level up lang, mag-average lang, or parang mag-on and off ang kita. Ganon ang mangyayari. So, kaya kailangan alam natin gawin ito. Okay? So, I would advise this, kung susundin nyo, itry nyo lang, gawin nyo, tingnan nyo kung effective. If it's not, bumalik kayo kung saan kayo komportable. There's no problem with that. However, I'm sharing this kasi ito yung ginawa ko. Ito yung effective sa akin. Kung effective, gawin. Kung hindi, tigilan. At tigilan na rin manood kay Mami Park, mag-unsubscribe na rin. Okay? So, kaya po delikado ang pagkuha at pag-set ng nakukuha ng 10%, 15%, 20% from the store. Kasi, hindi pala yun dapat ang kunin mo. Sa pagpalagay na nating kumuha ka by 10%, by percentage, 10%, tapos dun mo binawas naman yung iyong expenses. Hindi pa rin tama. Bakit? Kasi, maaaring mas malaki pa ang expenses mo kesa sa lalabas na net income mo. No? Ano ba ang goal natin? No? Siyempre, kung mas malaki, kung kumikita ka ng mas malaki, mas maliit pa, kung kumikita ka at ang kita mo mas malaki pa ang expenses mo, hindi paghahanap buhay yun. Paghahanap patay yun. Okay? So, kaya to be safe at mas malaman mo kung nagpapagod ka o hindi, gawin mo na lang yung peso method na paraan at tingnan mo ang profit margin. Ngayon, kahit hindi mo nakwentahin yung profit margin, yun na lamang yung peso method ang sundan mo at tigilan mo na ang paggamit ng 10%, 15%, 20%. Kasi, hindi pala talaga dapat ganun. So, kaya natin to tinuturo nang sa ganun, bago kasi si Ma'am Donna Vibaygas, para hindi na siya maligaw at mas mabilis siyang makapagpalago at makapagpalaki ng tindahan. At nang malaman din niya kung ano lamang ang dapat niyang kunin na net income. Ngayon, sa part ni Mami Park, nung ginagamit ko na yan, no, at naging bread and butter, nung una, dahil nakakatanggap pa ako dati, ginagamit ko na yung ganitong paraan, yung method na peso method na ako, nag-switch na ako to peso method, na i-vlog ko yan guys. Nung mag-switch na ako sa peso method, those times, nasusustentuhan pa ni Daddy Park ang personal namin. So, ginamit ko pa rin yon para hanggat kaya ko pa na mapahiram si store dahil wala ngang nakalaan na kapital para sa kanya, pinahihiram ko si store ng pera kong personal na padala ng daddy. Tapos kukunin ko na lang siya pag nakabenta kasi pagka meron na akong babayarang mga bills, no? Para lang mapunan si store. Para lang yung kinita nung aking ipinahiram ay mag-rolling dito at maiwan at mas lumaki. So, nung bread and butter ko na siya at ginagamit ko na din yung peso method na paraan ng pagkuha ko ng net income, ang naging siste ko dito is kung ano yung sasobra doon sa kinita ko, nababalikwas yan kay tindahan. Na ano yung kay tindahan, nababalik. Kaya siya mabilis lumaki. Pwede naman may choice, pwede namang ibangko, pwede namang hatiin, ibangko ang kalahati,
at ang kalahati ay ibalik muli kay store para mas mabilis. So, yun yung mga magagandang paraan na pwedeng gawin. Total naman, nasusustain naman niya yung na-sustain na yung talagang kailangan mo. Ito example, pinakamainam. Ang kailangan ko pong monthly ay 70 to 75,000 for personal. So, kukunin ko po iyan sa tindahan using my net income. Halimbawa po, nagkaroon po ng maliwanag na net income na 100,000 si store. So, ibig sabihin, meron akong sosobra na around 30 to 25,000. No? Kung kumita po ng 100,000 si store. Kasi 70 to 75 lang ang kailangan ko for personal use eh. Ngayon po, yung sosobra nun, kung halimbawa, pagpalagay na natin 25,000 lang yung sumobra, doon sa net income ko na yon at nagamit ko na yung 70,000 kasi, or 75,000 kasi nagbayad kami ng mga sarili naming mga, yung pang personal namin, no? Pagkain, pag-aaral ng mga bata, net, bahay, inupahan naming bahay, whatsoever. Yung 25 na yon, babalikwas yun kay store, na-allocate na iyon sa mga fast-moving products. Ibig sabihin, nagdagdag ng stocks. Kung maalala nyo po, last September, ang laki po ng naging purchase namin sa asukal. Ang laki po ng naging purchase namin sa bigas. Bakit po? Kasi, doon namin doon napupunta dahil gawa ng iyon yung tumataas ang demand, kailangan mag-stock ng mag-stock. No? So, kung ano yung lumalakas, doon napupunta yung mga sumusobra sa net income. Kaya, di naman yung nakalagay sa aking personal expenses na dapat kong gastusin. Yun lang ang talagang ginagalaw at kinukuha ko kay store. Habang hindi pa ako nagpa-final kwenta ng monthly inventory ko. Yon. So halimbawa, ay malapit na ang due date ng Lumina ko, 18,000 to, no? Nag-iipon na ako niyan bago mag-due date at ninonote ko yan. No? Ay, ang bayaran ng renta sa katapusan. Ay, bayaran na ng electric and water bill. No? So, kung ano yung mga nakalista dito sa akin for personal expenses, yun lang dapat masunod. Hindi yan dapat sumobra dyan. Kasi, hindi mo masasabi na permes ang 6-digit net income mo. No? Huwag ka maging confident. Dahil baka may biglang pagkatumal na mangyari. At mas lalong tumaas ang inflation. No? May mga reasons kung ano ang mga hindi mo unpredictable ang mangyayari, no? Walang walang permanent, no? So hindi laging piyesta. That is why hindi ako po pwedeng lumagpas sa kung ano man ang nakaalat na budget for personal. Nang sa ganon, pag ako ay nagkwenta at the end of the month, alam ko lang kung ano ang kinuha ko at kung yung lumabas na net income sa akin ay may sumobra pa ba ako. Yung sumobra na yon, hindi ko na yung kinukuha, binabalikwas ko agad sa store. Ngayon, kung gusto ko na may extra, kukuha ko pera. Halimbawa po, nag-birthday po si Lola Park. Nag-birthday si Lola Park, wala naman yan sa personal budget namin. Yan ay mga emergency na budget, no? Ngayong October. So, sa end of the month, kailangan maganda ang kita ko kasi para mabawi ko yon, no? Na para kahit sabihin pang lumagpas ako sa budget ko, ay okay lang dahil mataas naman ang aking net income. Nung last month, nung mga nakaraang buwan, kung may mga extra kung naging gastos na hindi nakalista dito, ay dapat maganda ang kinalabasan ng aking net income. So, ganun lang po kasimple yun. So, ibig sabihin, kung pagpalagin natin 75, kung 75 ang kailangan ko, 75K a month, tapos nagkaroon ako ng mga hindi inaasahang gastos na around 10,000, pero ang net income ko ay 100,000, edi meron pa akong 15,000 na umover sa net income ko. Binabalikwas ko na yan kay tindahan. Nang sa ganun, kapag kami mga tumataas ang demand, napupunan. Kasi wala na akong pagkukunang extra para magkaroon ng pandagdag dito ng puhunan. Kapag nagkakaroon ng good problem. So, ano ang gagawin? Tuwing nagkakaroon ng sobra sa aking net income, binabalikwas ko na lang. Total naman, nasusustain naman kami sa aming pangraos na bread and butter. Diba? Yung personal expenses ko naman, yung inalat ko dyan na kailangan ko, nahandyan naman na din yung mga properties na kailangan kong bayaran, nakapaloob na dyan, yung mga utang yung mga mortgage sa bangko na kailangan bayaran dahil nag-avail tayo ng ating mga properties, no? So, ibig sabihin, lahat yan nakaayos, lahat yan nakakwenta. So, sana, Ma'am Donna Bibaigas, ganito ang mangyari sa iyo kasi napakasarap po talaga, nakaka-amaze po talaga na
pag tama ang iyong paghawak at paghandle ng negosyo, mararamdaman mo talaga kung gaano ang ibinibigay nitong blessing sa iyo. At talagang iiyak ka na lang sa pagpapasalamat sa Panginoon. Huwag makakalimot sa Panginoon, no? So, yun lamang po ang tanging ma-share ko sa inyo. At sana ay may natutunan kayo. Lagi niyo pong tatandaan, lamang ang may alam, no? Ang tamang diskarte, tamang budget allocation, tamang good customer service, at tamang pag-uugali. Yan po ang magtataas at magbibigay sa atin ang pag-asenso sa ating hanap buhay. So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting. Bye!